Yung kanyang agrarian reform, mukhang magandang tingnan, pero implementation is very limited. Kasi ang inatake lang yung mga lupain ng mga kanyang mga kaaway. Isa sa pinag-initan ni Marcos ang angkan ng mga Lopez. Malawak ang kanilang mga tubuhan at marami silang negosyo. Minahan, dyaryo, radyo, telebisyon, kuryente. Pinag-interesan ni Marcos ang mga ito. Si Henny Lopez, pamangkin ng dating Vice Presidente Fernando Lopez, ay inaresto at ikinulong matapos pagbintangang kasangkot sa tangkang patayin si Marcos. Para mapalaya si Henny, pumayag ang mga Lopez na isuko kay Marcos ang ilan sa kanilang malalaking negosyo. The day they were supposed to sign the contract, the lawyers of Mr. Marcos asked my father, said, Mr. Lopez, you're about to sign the contract, you haven't even read the agreement. He said, if I disagreed with any of these conditions, will you change it? They said, no. Well, he said, then what's the point? So he signed. Nakuha ni Marcos ang Meralco at ABS-CBN, pero hindi siya tumupad sa pangako. Nakalimang taon sa kulungan si Henny Lopez. Lumaya lang siya nung umiskapo sila ni Serge Osmeña mula sa maximum security prison sa Fort Bonifacio. Binuwag ni Marcos ang bahagi ng lumang oligarkiya na sumasalungat sa kanya, pero pinalitan niya ito ng isang bagong pangkat na binubuo ng kanyang mga kamag-anak at katoto, ang mga cronies. Isang bagong kaayusan sa negosyo ang lumitaw, crony capitalism. Kabilang sa mga nakinabang sa martial law ang sariling pamilya ni Marcos. Ang kapatid niyang si Pacifico, isang doktor, ay nagkanegosyo sa insurance, banking at real estate. Ang isa pa niyang kapatid, si Fortuna Barba, ay napasok sa shipping. Ang kanilang ina, si Josefa Edralin Marcos, ay nabigyan ng kontrol sa mga kumpanya ng pagtutroso, tabako at food processing. Lahat-lahat, 48 kumpanya ang hinawakan ng pamilya Marcos. Hindi pa huhuli ang mga kamag-anak ni Imelda. Napunta sa paborito niyang kapatid na si Cocoy Romualdez ang 11 malalaking kumpanya. Kabilang dito ang ilang negosyo ng mga Lopez. Si Cocoy ay naging embahador sa Estados Unidos. Ang mga cronies ay kalaro ni Marcos sa golf, mga dati niyang kaklase o brad sa fraternity. Mga sumuporta sa kanya sa iba't ibang kampanyang pang-eleksyon. Kabilang sa mga ito, Rodolfo Cuenca, nakuha ang mga kontrata sa pagpapagawa ng mga expressways. Antonio Floirendo, binigyan ng penal colony sa Davao para gawing asyenda ng saging na pang-export. Ricardo Silverio, naging pangunahing dealer ng kotse at sole distributor ng Toyota. Herminio Decini, namonopolisa ang negosyo ng filter ng sigarilyo. Roberto Benedicto, sa kanya napunta ang ABS-CBN, mga estasyon sa radyo, isang dyaryo. Eduardo Cojuangco, namonopolisa ang negosyo ng niyog at nakontrol ang San Miguel, ang pinakamalaking korporasyon sa buong bansa. Inalagaan ni Marcos ang kanyang mga cronies. Naglabas siya ng PD o Presidential Decrees at LOI o Letters of Instruction na pabor sa negosyo ng mga ito at umiipit sa kanilang mga kakompetensya. Kumabig din si Marcos ng milyon-milyong komisyon at kickback mula sa bawat malalaking kontratang kailangang dumaan sa Malacanang. Sa simula, mukhang gumanda ang takbo ng ekonomiya. Ipinasok ni Marcos sa gobyerno ang mga technocrats na tulad nina Paterno, Gerardo Sicat at Cesar Virata. Ang mga ito ay mga profesional na manager na kilalang hindi namumulitika o balitang hindi nangungurakot.
Lumago ang tubo ng mga pangunahing korporasyon, tumaas ang gross national product at nagkaroon ang Pilipinas sa kauna-unahang beses ng balance of payments surplus dahil sa di inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-export, pangunahin na ang asukal at niyog. I would say 1972 to 1976. I think that these were the best years of the Marcos administration. Pero hindi nagtagal ang oras ng ligaya ng mga negosyante. Nang pumutok ang gyera sa Middle East, tumaas ang presyo ng langis at bumagsak ang export earnings ng Pilipinas. Lalong lumaki ang utang ng gobyerno sa World Bank at International Monetary Fund. Noong 1980, umabot sa 10 bilyong dolyar Amerikano ang panlabas na utang. What happened to us was a compendium of bad policies, which included this kind of crony capitalism, this kind of policies that allowed, essentially, that resulted in our investments being so inefficient that we were not able to attain the income or the product that we needed in order to be able to pay back our loans. And so when it came time for the crunch, dead. There was no way. Starting from I think 81, we were paying for our loans by borrowing. Ang nagdusa ay hindi ang Malacanang, kundi ang sambayanan. Naghigpit ang International Monetary Fund para di umano ma-stabilize ang ekonomiya ng Pilipinas. So they stabilized us, and we almost died in the attempt. So Marcos has a lot of responsibility. He has a lot to answer for, as far as the economy is concerned. Of course, he has the command responsibility. But by God, and he surrounded himself with some of the most brilliant people. Question is, did those brilliant people give him the benefit of what they were thinking, or were they all busy second-guessing him and trying to keep on his good side? If I had my life to live all over again, I probably would have gone to Mr. Marcos in 1976 and said, Mr. Marcos, pwede na ba? Pwede na ba akong umalis? What kept me going up to 79 or 80? I think partly ego. Partly the feeling that kung ako'y umalis, lalong sasama ang sitwasyon because the people that will take my place will not be as principled or scrupulous as I am. So I'm saying it's ego, no? And maybe I should have left earlier. Ikaw ay nagtiwala ng buong puso sa kanyang mga pangako. Tamis ng kanyang dila at pinakinggan, akala mo ay totoo. Ang ginanti niya sa pag-ibig mo ay puro pagbabalag kayo. Dahil kung pinasabi na isang magsasaka, ako'y taga Bohol, ang liit na isla. 2 taon, 70 kaso ng lupa. Hanggang ngayon walang binibigay kahit isa. Sabi ng magsasaka, hindi na yata pwede yung reforma, Ed. Pwede bang revolusyon? Sabi niya. Ngayon na ang tamang oras, o Minda, huwag ka nang maghintay pa. Ikilos mo ang iyong mga kamay, ihapang mo ang iyong mga paa. Lumakas ang puwersa ng Communist Party of the Philippines at New People's Army, lalo na sa kanayunan. Sa unang taon ng martial law, itinatag ang National Democratic Front, isang makakaliwang alyansa na nagtataguyod ng sandatahang pakikibaka. Sa kalakasan ng CPP, NPA, NDF, tinatayang umabot sa mahigit 20,000 ang armadong kasapian nito. Sa hanay ng Muslim Secessionist Movement, itinatag ang Moro National Liberation Front at sa kalaunan ang Moro Islamic Liberation Front. Ang mga grupong ito ay sinuportahan at inarmasan ng mga mayayamang bansang Muslim sa Middle East. Naging madugong larangan ang Mindanao.
Gising na, gising na. Sa Cordillera, plano ng gobyerno na ipatayo ang Chico Dam, isang proyektong sisira sa tradisyonal na pamumuhay ng mga katutubo at sa kanilang mga pamayanan. Nagprotesta ang mga Kalinga sa pambihirang pamamaraan. Tumitindi na rin ang pakikipaglaban ng mga Kalinga, yung mga kababaihan nga, isang beses, para tutulan nila ito, sila ay humarap sa mga militar na wala silang suot na pantaas, no? Sa marami pang mapanlikhang pamamaraan, pinatunayan ng iba't ibang sektor ng lipunan na hindi lahat ay tumahimik o lumuhod sa takot.